Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, pag-usapan natin itong si Attorney Harold Respicio. Si Attorney Harold Respicio, DDS ito na lawyer, Vice Mayor ito. Vice Mayor ng isang bayan sa probinsya ng Isabela, itong si Harold Respicio. Ngayon, nalalagay ito sa alanganin ngayon dahil sinugpi na ito ng NBI para panagutin sa kanyang mga pinaniniwalaang krimen na nakumit o nagawa. Ang krimen na pinaniniwalaang nakumit niya ay inciting to sedition, inciting to rebellion. Saka unlawful use of publication and utterances, yung mga usual na kinakaso dito sa mga DDS na ito. Pero ito kasing talagang si Attorney Respicio, ito yung pag nagsasalita talagang very passionate, lumalaki pa ang ilong niya pag nagsasalita, kaya ang tawag nga sa kanya Ilong Ranger. Kaya lang bakit ito nireklamo o iniimbestigahan ng NBI sa inciting to sedition, inciting to rebellion? Dahil nga lalo na dun sa mga pagtitipon ng raids, yung binuong koalisyon ng mga DDS, pag nagsasalita siya doon, nung launching niyan dito sa Luzon, yung launching niyan sa Cebu, at saka sa Visayas, at saka sa Mindanao, iisa ang lingwahe niya iisa ang speech niyan ni Attorney Harold Respicio. Sabi niya, ako, kikipagpatayan na ako. Makikipagpatayan daw siya. Handa daw siyang mamatay para kay Sara.BP Sara. Ganon yung mga sinasabi niya. Tapos sabay tanong sa audience, kayo, handa ba kayong mamatay para kay BP Sara? Yung mga ganon yan. Tapos, handa ba kayong magrevolusyon? Yan yung niya. Revolusyon talaga yung term na ginagamit niya. Yan yung sa ganyang mga sinasabi niya, diyan siya kinakasuhan ngayon ng inciting to sedition, inciting to rebellion. Handa ba kayong lumaban sa gobyerno? Ayun, mga ganun yung niya eh. Ang tawag niya kay bangag. Yung usual na tawag nila sa administrasyon, bangag administration daw. Kaya kumbaga medyo na rin, napuno na rin ang gobyerno, yun, kinasuhan na siya, nireklamo na siya sa NBI. Kaya yung NBI din, nagsasagawa na ngayon ng investigasyon, sinugpi na siya. Napanood ko yung interview kay Attorney Harold Respicio, ang palusot niya ganito. Ang palusot niya ganito. Sabi niya, hindi naman daw siya nag-udyok sa tao na magrevolusyon. Hindi naman daw siya nag-udyok sa tao na lumaban sa gobyerno. Hindi naman daw siya nag-udyok sa tao na magkamatay para kay BP Sara. Ang tanong niya daw sa tao, handa ba kayong mamatay para kay BP Sara? Tanong daw yun. Ang sumagot daw ay tao. Kaya ibig sabihin, yung tao yung yung tao daw yung nagsumang-ayon doon. Pero siya daw, hindi naman daw siya nagsabing magrevolusyon na tayo o mag-alsa na tayo. Hindi daw siya nagsabi. Tanong daw yun sa kanya. Matindi rin itong si Attorney Harold Respicio. Palusot pa, Palusot pa. Sabi niya, handa ba kayong magrevolusyon? Yun daw. Siya naman daw, nagtanong lang. Hindi naman daw siya nagsabi sa taong magrevolusyon na tayo. Ang tanong niya daw sa tao, handa ba kayo? Ang nagsabi daw na handa sila, ang tao. Sila yung dapat makasuhan, hindi daw siya. Opo, and parang campaign po siya. It's a Rage Coalition gathering in Visayas. At the time, I think yun yung case for which kinasuhan ako. And then we had recently dito ulit sa Mindanao na inulit ko ulit yung aking mga statements kasi gusto ko ulit magkakaso from Mr. Matibay. Pero we must remember, sir, na yung ginawa ko lang is teasing
Right? I asked the audience, gusto nyo na bang patayin? Hindi pa tapos yung question ko, sumagot na kagad sila ng oo. Kaya sinabi mo, kayo ang dapat kasuhan. Yeah. Ang tanong ko was, gusto nyo na bang patayin ang corruption? And sumagot sila ng oo ng napakalakas. Corruption pala yung papatay. Yeah. At tinanong ko rin, gusto nyo na ba ng revolusyon? Sumagot sila ng oo. Gusto nyo na bang ibuwis ang inyong buhay para sa ating demokrasya? Sabi rin nila, oo. Pero inciting ba yun? Hindi. Dahil sila naman ang sumagot. Nagtitis lang ako. Pero kapag ikaw ang gobyerno, kung insecure ka at may kinakatakutan ka, baka i-interpret mo yun ng masama. Hindi po ba? In fairness to Harold, it's a common, when you're in government, you find ways to, I mean, I've seen it during the time of GMA. So, But hindi po ba kayo parang going overboard na it seemed as if parang it was rousing the people to overthrow the government? Hindi. Hindi Ang po. tinutukoy mo, Attorney Margo, is yung dangerous tendency rule. Ba, Kung maalala handa natin sa to. Supreme Court, Bago pa eh. hindi na yan yung rule. Kapag tinatawag na illegal or legal yung speech, di ba? Hindi dangerous tendency rule, pero clear and present rule. Clear and present danger Danger. rule. Kahit sabihin natin may dangerous tendency yun, hindi yun illegal. Kasi nagsalita lang naman ang taong bayan at nagtanong lang naman ako. pero Harold, tanong ko lang, Natawa ko dun sa interview na yun. kahit si Attorney Lacerda, natatawa rin eh. Kayo, anong masasabi niyo sa ganung argumento ni Harold Respicio? Hindi, ganun yung depensa niya eh. Ang depensa niya, hindi siya ang nag-i-incite, hindi siya nag-uudyok sa tao na mag-alsa. Hindi siya nagsabi sa taong magrevolusyon na tayo. Ang tanong niya daw sa tao, handa ba kayo magrevolusyon? Handa ba kayong magbuwis ng alay ang buhay nyo? Handa ba kayong mamatay? Yung ganun. Ang tao daw ang nagsabing, oo. Siya naman daw, nagtanong lang naman siya eh. Nag-post lang daw siya ng question. Awan ko kung makakastand yung kanyang palusot niya. Ang problema dyan, hinahamon niya pa si Matibag. Ganyan pa siya magsalita, Matibag! Gumaganyan siya. Ano pa yung Matibag! Talagang hinahamon niya si Matibag eh. Ewan ko kung anong mangyari sa kanya. Pero obvious naman, palusot lang yung inaano niya. Talaga yung mga speeches niya, inuudyukan niya ang taong magalit, mag-alsa eh. Kaya lang, tapos gumagamit pa siya ng term na magrevolusyon. Kahit sabihin mong patanong lang yon, ang intention niya sa tao, udyukan. Kaya nga inciting, di ba? Pang-uudyok. Dinadaan mo lang sa patanong. Yung patanong, yung paraan mong mag-udyok. Pero kahit sabihin mong patanong lang yon, parang nagpo-post ka ng question, ganun pa rin yun. Inciting to sedition pa rin. Kaya lang, kampante siya sa kanyang depensa eh. Kumpiyansa siya sa kanyang depensang makakalusot siya. Tingnan natin, abangan natin kung anong magiging resolusyon ng NBI. Kung pagbigyan siya ni Matibag sa kanyang depensa na yan. Late sa balitang ito. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,